Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pa ring interes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinusulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit nakikita na ngayon ang magiging bagong komposisyon ng Senado matapos ang 2025 midterm elections. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, umaasa si Pangulong Marcos na ang mga nahalal na mga bagong leader ay maglilingkod para sa kapakinabangan ng buong bansa at hindi sa interes ng iilan. Ngayon po na naboto na po ang mga susunod na mga leaders natin, umaasa ang Pangulo na ang bawat isa, ang lahat sa kanila na binoto ng sambayanan ay tutugon sa pangangailangan ng taong bayan. Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taong bayan, hindi para sa iilang interes. Nagbabala naman si Yusek Castro na hindi palalagpasin ng administrasyon ang mga tinatawag na obstructionist. Ibaan niya ito sa mga lehitimong oposisyon. Pagka sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa, ang interes ng taong bayan, hindi ang personal na interes. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. Hindi rin naniniwala ang Malacanang na ang resulta ng eleksyon ay protest vote laban sa administrasyon matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Igalang po natin ang mga napili na mga kababayan po natin. Wala po itong refleksyon kung ano man po ang sinasabi patungkol sa mga Duterte. Sa kabuuan, ayon sa Palace official, kontento ang Pangulo sa naging resulta ng 2025 midterm elections kahit pa hindi nakapasok ang lahat ng pambato ng administrasyon sa pagkasenador. Satisfied po ang Pangulo dahil nalaman po natin na ang iba pang mga naboto ay mayroon sariling dignidad, may sariling paniniwala at ang karamihan po doon ay para sa bayan at hindi para sa ibang bansa. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.